Kontento ang mayorya ng mga kongresista sa takbo ng deliberasyon ng Kamara sa Resolution of both Houses No. 7 na layong amyendahan ang saligang batas. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, sa mga puntong ito ay ipinagpapatuloy ng House Committee of the Whole ang kanilang pagtalakay sa Resolution of both Houses No. 7 para sa mga kongresista kahit may mga nakaambang ilang magpepetisyon ukol dito sa Korte Suprema, handa nila yang harapin kung sakali sa ngalan ng iba yung pag-unlad ng ating bansa. Mapa-majority o minority block ng Kamara, pare-parehas na kontento sa takbo ng deliberasyon ng House Committee of the Whole sa Resolution of both Houses No. 7 na naglalayong maamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Sa isang press conference ngayong araw dito sa Kamara, iginiit ni na House Deputy Majority Leader Migs Nograles at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na masaya silang umarangkada na ang debate ukol sa RBH 7 dahil isa itong magandang pagkakataon para maipabatid sa taong bayan kung gaano nga ba kahalaga ang economic charter change para sa ibayong pag-unlad ng bansa. Sa panig ng minority bloc, iginit ni One Rider Party List Representative Roger Gutierrez na ikinalulugod din niya ang proceedings ukol sa RBH 7 dahil lahat ng panig kahit sa kanila sa minorya na pakikinggan. Sabi ng kongresista sa mga susunod na araw, inaasahang mas magiging produktibo pa ang talakayan dahil marami pang ibang resource persons na harap dito at magbibigay ng kanilang pananaw sa issue. Sa kabila naman ng banta ng ilan na posibleng questioning sa Korte Suprema ang itinutulak ng Kongreso na pagdadagdag ng linyang unless otherwise provided by law sa ilang bahagi ng konstitusyon, iginiiti Gutierrez na handa nila itong harapin kung sakali dahil bahagi naman talaga ng demokratikong proseso ang paghahain ng mga petisyon. At ang mahalaga nga sa ngayon, bawat panukala masusi nilang binubusisi at pinag-aaralan para matiyak na maayos at pinakamainam ang magiging nilalaman nito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga kongresista sa press con kanina. We, of course, welcome the stand of those who are against it because we have to consider different things. Kung di ba one-sided lang, puro lang for support, syempre, we will not be able to balance. There will always be the possibility of a constitutional challenge. So the question before us now as lawmakers, itutuloy pa po ba natin ito kung alam natin na challenge ito? Of course. Because precisely we are advocating for this change, we have no choice but to move forward. We, in the House of Representatives, we welcome all remarks or inputs or insights. And it's just a balancing act. Kasi ultimately, I guess the primary objective here is to really push for the amendment. Audrey, ay naasahan nga natin na magtatagal pa hanggang mamaya yung RBH 7 discussion. Pero katulad nga ng talagang patakaran, meron pa rin namang plenary session. At bukod dyan, tuloy-tuloy rin yung mga pagdinig dito nga sa Kamara ng iba pang komite para naman sa iba pang panukala at sa iba pang hakbang ng Kamara. Audrey? Okay, Mela, baka lang natalakay na rin dyan. Meron na bang reaksyon yung mga kongresista sa sinabi ni Senate President Mig Zubiri na ang gusto ni Pangulong Marcos Jr. ay isabay ang plebisito para sa tsa-tsa sa 2025 elections? Naku Audrey, buti nga naitanong mo, no? Kanina sa press conference ay kabilang nga yan sa mga naitanong. At ang sinasabi nga ng ating mga kongresista, ni na Congresswoman na Migs Nograles, iginagalang nila yung mga pahayag ng kanilang mga counterparts sa Senado. At kung tutuusin nga lamang, mas mainam na sa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo manggagaling yung mga deklarasyon kung ano nga ba ang kanyang pananaw na pinakamainam na gawin. Pero at the same time, no, ang sinasabi nga Audrey ng mga mambabatas tulad ni Congressman Zia Alonto Adjong ay talagang sa party naman nila ay gagawin nila ang lahat para nga talagang mabusisi ito at maipasa para kung kailanman ang maiisip nila o kung may isa sa pinal na petsa para sa plebisito, yan ay kasado na sa Kamara. So Audrey, dito nga sa Kamara, talagang sinasabi na patuloy nilang tututukan itong resolution of both houses number 7 at kung maipasa naman nila yan agad, ito ay talagang magkakaroon pa naman ng sa dalawang panig yan dapat kasi no, sa Kamara at Senado. At mas mainam na rin na mas okay na agad para sila ay maghihintay na lamang kung sakali. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.